In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-loving God, I approach the sacrament of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ. I come sick to the doctor of life, unclean to the fountain of mercy, blind to the radiance of eternal light, poor and needy to the Lord of heaven and earth. Lord, in your great generosity, heal my sickness, wash away my defilement, enlighten my blindness, enrich my poverty, and clothe my nakedness. May I receive the bread of angels, the King of kings and Lord of lords, with humble reverence, with the purity and faith, the repentance and love, and the determined purpose that will help to bring me to salvation. May I receive the sacrament of the Lord's body and blood and its reality and power. King God, may I receive the body of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, born from the womb of the Virgin Mary, and so be received into his mystical body and numbered among his members. Loving Father, as on my earthly pilgrimage, I now receive your beloved Son under the veil of a sacrament. May I one day see him face to face in glory, who lives and reigns with you forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear friends, we are on our third day of Triduum in preparation for the feast of Our Lady of Mount Carmel. And today we also celebrate the feast day of Saint Bonaventure. In a special way this Saturday morning in this Holy Mass, let us remember our sick brothers and sisters, those people who are undergoing great illnesses and suffering in their life, that God may continue to heal them and grant them more strength. For the many times that we departed from the presence of God, that our faith has been shaken by fear, when we have been so afraid of many things in our life, that we forgot to have faith in God.
Let us ask the Lord for His merciful forgiveness so that we can become more worthy to celebrate these sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that just as we celebrate the heavenly birthday of the Bishop Saint Bonaventure, we may benefit from his great learning and constantly imitate the ardor of his charity and constantly imitate the ardor of his love for Christ. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Reading from the book of Genesis. Jacob gave his son this charge, since I am about to be taken to my people. Bury me with my fathers in the cave that lies in the field of Ephron, the Hittite, the cave in the field of Machpelah, facing on Mamre, in the land of Canaan. The field that Abraham bought from Ephron, the Hittite, for burial ground. There Abraham and his wife Sarah he buried, and so are Isaac and his wife Rebekah, and there too buried Leah. The field and the cave in it that had been purchased from the Hittites. Now that their father was dead, Joseph's brothers became fearful and thought, suppose Joseph has been nursing and grudge against us, and now plans to pay us back in full for all the wrong we did him. So they approached Joseph and said, before your father died, he gave us this instruction. You shall say, Joseph, Jacob begs you to forgive the criminal wrongdoing of your brothers, who treated you so cruelly. Please, therefore, forgive the crime that we, the servants of your fathers, God, committed. When they spoke those words to him, Joseph broke into tears. Then his brothers proceeded to fling themselves down before him and said, let us be your slaves. But Joseph replied to them, have no fear. Can I take the place of God? Even though you meant harm to me, God meant it for good,
to achieve his present end, the survival of many people. Therefore, have no fear. I will provide for you and for your children. By thus speaking kindly to them, he assured them. Joseph remained in Egypt together with his father's family. He lived 110 years. He saw Ephraim, children to the third generation, and the children of Manasseh, son Machir. We also born on Joseph's knees. Joseph said to his brothers, I am about to die. God will surely take care of you and lead you out of this land to the land that the promise on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Then putting the sons of Israel under oath, he continued, when God thus take care of you, you must bring my bones up with you from this place. Joseph died at the age of 110. The words of Lord. Thanks be to God. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. Give thanks to the Lord, invoke his name. Make known among the nations his deeds. Sing to him, sing his praise, proclaim all his wondrous deeds. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. Glory in his holy name, rejoice, O hearts that seek the Lord. Look the Lord in his strength, seek to serve him constantly. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. You descendant of Abraham, his servants, son of Jacob, his chosen ones, he the Lord is our God. Throughout the earth, his judgments prevail. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. If you are insulted for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of God rests upon you. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, no disciple is above his teacher. No slave is above his master. It is enough for the disciple that he becomes like his teacher, for the slave that he becomes like his master. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more those of his household? Therefore, do not be afraid of them. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Are not two sparrows sold for a small coin?
yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po ulit sa inyong lahat. Good morning, Father. Why we should be cautious of being afraid? Why we should be careful of being fearful? Bakit kailangan tayong mag-ingat pag tayo ay natatakot at nangangamba? Tandaan niyo po ito. Dahil ang takot nakakahawa. Being afraid is contagious. Nung po minsan, nandito po ako sa palengke, naglalakad ako, may bibilin ako sa isang mall. Bigla-bigla, nakita ko yung mga tao, nagpapanik, nagtatakbuhan. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya pati din po ako, tumakbo. Lahat po kami, napunta kami sa isang lugar, nagsisiksikan yung mga tao. Medyo kumalma na itong mga tao sa pagtakbo, yung iba hinihingal. Tinanong ko, ano pong tinatakbuhan niyo? Bakit tayo tumakbo? Anong nangyari? Anong problema? Alam niyo po nangyari? Meron daw po isang tao naka-receive ng text message na dahil daw po sa pag-ulan, yung ulan na galing sa bundok ay naging baha. Yung baha, nagdala daw po ng lahar. Yung lahar, papunta daw po doon sa bayan ng San Fernando. Nung nabasa po ng isang tao ito, sinabihan niya yung kanyang pamilya, tara na, umalis na tayo. Nakita nila, tumakbo. Yung mga iba, di naman nila naiintindihan bakit tumakbo. Nakitakbo-takbo. Kaya nga, lahat ng mga tao, tignan niya po anong nangyari. Nahawa sila, hindi naman naiintindihan. Isa din akong uto-uto. Nakitakbit-takbo din ako. Di po ba? Why? Because fear is contagious. Nakakahawa ang takot. Pag minsan, nakakwentuhan mo yung kaibigan mo, may nahipo ako dito sa aking dibdib na parang may bukol. Tapos agad naman sasabihan ka, halaka. Alam mo, ganyan nag-umpisa yung sakit ng kapitbahay namin. Ngayon, patay na. Ikaw naman, hindi ka na makatulog. Di po ba? Hindi ka pa man pumunta sa doktor. Hindi ka pa man nagpa-check, nagpa-test. Agad-agad, takot na takot ka. Nakakahawa ang takot. Nung pong bago ako mapunta dito sa aking assignment sa katedral, naririnig ko sa mga tao, yung makakasama kong pare, masungit. Kaya nga po, bago pa kami nagsama, ilang na ilang po ako. Medyo ini-snub ko po. Alam niyo po, laki ng pagsisisi ko. Bakit? Ang bait pala ng pare. Nung mga 3 taon ko na siyang nakasama, doon ko na-discover,
Mabait pala siya. Mabuti pala siya. Pero 1 buwan, 2 buwan, iniiwasan ko siya, hindi ko siya kinakausap. Bakit? Nahawa ako dun sa opinyon o takot ng ibang tao. Ask yourself that question. What are you afraid of? Are you afraid of because it is real? Or are you afraid of something because you have been affected or infected by the fear of others? Totoo ba yung takot mo? O baka nahawa ka lang sa iba? Anong pinapaalala sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo? 3 times. Do not be afraid. Huwag kayong matatakot doon sa mga naninira sa inyo. Huwag kayong matatakot doon sa gustong makasakit sa inyo. Huwag kayong matatakot sa kung ano man ang kailangan nyo, kakainin nyo. Bakit pinapaalala sa atin ng Panginoon? Huwag tayo dapat matakot. Dahil una, ang mga takot natin sa buhay, guni-guni lang natin. Marami sa ating mga takot, gawa-gawa lang ng ating mga kaisipan. Your fears are just happening in your head. They are not real. But secondly, the Lord is challenging us not to be afraid. Why? Because the most real is His presence. Ano dapat ang ating paniwalaan sa ating buhay? Yung mga gawa-gawa lang ng ating isip? O yung may gawa ng ating buhay, ang Diyos? Ang tanong, pag meron tayong takot, anong kailangan nating gawin? Sabihin mo sa Diyos. When you are afraid, pray, tell it to God. Why? Because here is the good news. You cannot infect God with your fear. Hindi natin mahahawa ang Diyos sa ating takot. At ang mabuting balita pa, pagkatapos mong sinabi ang iyong takot, papalitan niya ng Diyos ng lakas ng loob. Papalitan ng Diyos ang iyong takot ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pagmamahal. Ang mga storya sa Biblia, hindi lang basta't mga kwento yan. Ang mga kwento sa Biblia, isang paalaala yan sa atin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Sino ba ang Diyos ng iyong pinaniniwalaan? Dapat natin maalaala, dapat natin maunawaan, isa siyang malakas na Diyos. Gaano kalakas ang Diyos na ating pinananigan? Isa siyang Diyos na kaya niyang maghati ng dagat. Isa siyang Diyos na kaya niyang tumalo ng mga higante. Isa siyang Diyos na kayang magpabagsak ng isang syudad na kalaban. Isa siyang Diyos na kayang maghilo, magpagaling ng mga may sakit. Isa siyang Diyos na kayang magparami ng pagkain. Isa siyang Diyos na kayang maglakad sa ibabaw ng dagat. Isa siyang Diyos na kaya niyang bigyan ng order ang hangin, ang bagyo.
Isa siyang Diyos na kayang buhayin ang mga patay. Bakit tayo matatakot? Anong ating kinakatakot kung meron tayong isang matatag na pundasyon? Kung meron tayong nagtutulong o tutulong sa ating buhay. Di po ba? Why are you so afraid? Because you have forgotten that we have a powerful God. Sabi nga nila, ang salita daw pong fear o takot, F-E-A-R, dalawang ibig sabihin. First, fear can mean forget everything and run. Tingnan niyo po, fear, forget everything and run. But secondly, fear can mean face everything and rise. How can you face every problem and be at peace? When you know, when you remember, you have a sword and a shield. Matatakot ka ba sa utang mo kung alam mo meron kang pambayad? Hindi. Di po ba? Matatakot ka ba sa sakit mo kung alam mo meron kang gamot? Hindi. Matatakot ka bang magutom kung alam mo meron kang pagkain? Hindi. Matatakot ka ba sa baha kung alam mo ang iyong bahay ay nakatayo, napakataas? Hindi. Bakit ka takot? Kasi meron kang nakaligtaan. Meron kang nakalimutan. Sino? Ang Diyos. My dear friends, let us remember the very beautiful words of Padre Pio who said, "Do not be afraid, because Jesus is stronger than hell." Mas malakas ang Diyos kesa sa impyerno, kesa sa kapangyarihan ng kasamaan ng mundong ito. Sino ang mga natatakot? Sila yung mga malayo sa Diyos. Let us pray that we should always remember God is with us. We have a weapon. We have a protection from any problem in our life. Be courageous. Lakasan mo ang loob mo. Naway diyan, umpisan mo, maging masaya ka at payapa ka sa iyong pamumuhay. Amen. Let us offer now our prayers to the Lord. And for every prayer, let us say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Like St. Paul, may we live with the conviction that nothing will be able to separate us from the love of God in Christ, not any power, and not even death. We pray, Lord, hear our prayer. may the blood of martyrs and the offering of those who gave their lives for serving at the time of pandemic be like rain that waters the seed of Christianity. We pray, Lord, hear our prayer. may persecutors and murderers realize that they can only kill the body, but not the spirit of the just ones. And if they do not repent, their souls
would suffer in the fire of Gehenna, we pray. Lord, hear our prayer. In the silence of our hearts, let us pray for our particular and special intention. Almighty Father, there is no salvation in someone else other than in Jesus, your Son. Let us acknowledge Him by your word, deed, and our very life, so that He will acknowledge us before you, our God, forever and ever. Amen. Pray now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Grant, we pray, Almighty God, that through this sacrifice, may you accept our offerings for the greater glory of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you are praised in the company of your saints. And in crowning their merits, you crown your own gifts. By their way of life, you offer us an example. By communion with them, you give us companionship. By their intercession, sure support. So that encouraged by so great a cloud of witnesses, we may run as victors in the race before us, and win with them the imperishable crown of glory through Christ our Lord. And so with angels and archangels, with great multitudes of saints, we sing the hymn of your praise, as without end we now acclaim.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy, remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles, and all the saints, Saint Bonaventure and Saint Francis of Assisi, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify your Son, Jesus Christ. To him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Full of trust and confidence, our loving Father, let us now pray to the words that Jesus taught us.
deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace with you. Peace with you. My dear friends, behold our Lord and Savior, Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
I invite all of you to please kneel. Tayo po ay lumuhod. And in just some moments, let us dedicate this time as a prayer for our sick brothers and sisters, those who are battling cancer, those who are undergoing dialysis, those who are facing anxiety, depression, those who are not feeling well in their houses and in their homes. Lalong-lalo na po alalahanin natin ang ating mga kapatid na malayo sa kanilang mga pamilya ngayon na nagsusumikap magpagaling para sa kanilang lakas ay mapagpatuloy nila ang kanilang misyon dito sa mundo. I invite you to please touch the part of your heart, your chest, and to please feel the presence of God here in us. We shall now pray the prayer of Padre Pio for our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son Jesus, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast anything that should not be in me, root out any unhealthy and abnormal cells, open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammations and cleanse any infections. By the power of Jesus' precious blood, let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new in the diseased areas, so that my body will function the way you have created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever close to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Amen. Let us ask the intercession of our Blessed Mother for healing for the sick and for more strength to face our problems. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Petralcina, Pray for us. Please stand. Let us pray. May the sacrament we have received, O Lord, for the commemoration of Blessed Saint Bonaventure, sanctify our minds and hearts, that we may merit to be made sharers in the divine nature. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa ating po mga bisita na nandirito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdating kahit na umuulan po, no? At kami po ay natutuwa. We are always praying for you, for your intention. Most especially, we constantly pray and remember our followers and subscribers, most especially our OFW na malayo po, napakalayo sa kanilang mga pamilya. Be rest assured that God continually bless you and guides you. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Thanks be to
Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa 15 linggo ng pangkaraniwan na panahon. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming pagpapala, bendisyon na pinagkakaloob niya sa atin. Isang grasya na tinatanggap natin ay ang kanyang salita. Pero hindi napumunga ang salita ng Diyos sa ating buhay dahil sa napakarami nating ginagawa, dahil sa ating mga pag-aalala, dahil sa ating mga lungkot at problema. Hawiin natin panandalian ang ating mga iba't ibang kapaguran sa buhay. Hayaan natin pumasok ang Diyos sa ating puso para umuspo ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Hilingin muna natin ang kanyang awa, ang kanyang tulong para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap ng mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. Receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to
God's people on earth. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, through the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, naliliwanagan ng iyong aasang ilaw ang mga naliligaw sa iyong panunumbalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang saluhan. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo, tinanggap upang ito ay talagang papangatawanan ganap sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandig. Kaya may pagkain putil ng pangasin. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuulan ang lupain, tumatabay ang lupa. Patuloy na umaagos ang ligay-mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumitingin. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinain. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayan na tag-ulan ay lumambot iyong lupa. Kaya naman, pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa. At saan man magpunta kay masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari iyong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala iyong tupa sa gitna ng kabarangan, at hitik na hitik man ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mahahapi sa ihahayag na kalwalhatiang sasaan. Nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa. Sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkakaligid nito sa kabuluhan at
kaluwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo ang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aangkon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinuntahan siya ng maraming tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagtuturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talimhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi naman na laglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi naman na laglag sa lawakan. Lumago ang mga dawa at inilis ang mga iyon. Ngunit ang mga binhing na laglag sa mabuting lupa ay nagbuhay. May tig-30, may tig-60, may tig-30 binuti ang bawat buhay. At ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pinigrit din po natin ang magandang araw. Kasama po natin sa ating online live mass ang ating mga subscribers, followers ng ating page, YouTube channel, lalong-lalo na ating kinigrit ang mga kaibigan, mga kababayan po natin na nakikipagsapalaran, nagtatrabaho at nagsasakripisyo sa ibang bansa. Pinagdarasal po natin lahat ng mga nanonood ng ating misa ay mabiyayaan, pagkalooban ng grasya na kailangan nila galing sa Diyos. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang misyonaryong pari. At meron po siyang isang assistant, isang bata na lalaki. Noong pong minsan, itong misyonaryo ay napadpad sa isang isla. Sila ay nagbabahay-bahay, tinutulungan ng mga tao, tinuturuan sa pananampalataya. Kaya lang po, sa kanilang paglalakbay, medyo ginabi sila. Buti na lang po, may nakita silang isang tahanan. At kumatok sila. Nakikiusap po na makituloy o matulog kahit yung gabing yun lang. Kaya lang po, sabi nung may-ari, itong padre de pamilya, Father, pasensya na po. Kasi maliit lang po yung bahay namin. Puno na po kami dito. Dito po yung asawa ko, 2 anak ko, meron pa kaming alagang aso. Kung gusto niyo po, doon na lang kayo doon sa kulungan ng aming baka. Sige po, sabi naman po nung pare. Hindi naman po kami maselan. Okay lang po, sabi po nung pare. Hindi na lang po sila
nitong tatay doon sa kulungan ng kanilang alagang baka. Pero pagdating po nila doon, isa pong malaking bahay na nakita nila. Kaya nagtanong po ang pare, sabi niya, "Ino po yung inyong alagang baka?" Sumagot naman po itong ama, sabi niya, "Isa lang po." "Isa? Ba't ang laki po itong bahay ng inyong alagang baka?" "Father, kasi po, mahal na mahal namin yung bakang yan. Siya po yung nagbibigay ng gatas sa amin araw-araw. Pag ako po ay magtatanim doon sa bukid, kasama ko po siya, katulong ko po siya. Ito pong aking mga anak talagang kakalakihan po nila. Itong bakang ito. Mahal na mahal namin, kaya nga ayaw namin siya na nahihirapan. Gusto po namin na maluwag ang kanyang espasyo. Yan po yung dahilan bakit ang laki-laki po ng bahay niya. Okay lang po ba kasama niya yung aming alagang baka?" "Okay lang po, sige po," sabi naman po nitong pare. Kaya, nagpaliban po sila ng isang gabi doon. Kinaumagahan, pag-isip po nila, paalis na itong misyonaryo at saka kasama niyang lalaki, itong batang lalaki. Kaya lang sabi po ng pare, "Sandali, may babalikan ako." So, bumalik po yung pare doon po sa bahay ng alagang baka. At pagkatapos po nun, bigla-bigla lumabas itong pare, tumatakbo, nagmamadali, sabi niya sa mata, "Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo," sabi niya. Tumakbo sila. Paglayo na po nila, ito pong bata nagtanong sa pare, "Father, bakit po ba tayo nagmamadali? Ano po ba yung nakalimutan niyo?" Sabi po ng pare, "Shhh, huwag kang maningay. Wala ko nakalimutan. Pinatay ko yung baka nila." Sabi niya, "Ha? Bakit niyo po pinatay? Di ba sabi nung ama, paborito nilang alaga yun, siya nagbibigay ng gatas, katulong nila, bakit na lang sila yan?" Sabi po nung bata, "Huwag kang mag-alala. May mas mabuting plano ng Diyos para sa kanila. Maniwala ka." So, tinago po itong batang ito sa kanyang damdamin. Hindi na niya binabanggit. Total, sabi naman niya, iiwasan na kami doon, hindi na lang namin sila makikita. So, sa kanilang pagmimisyon, lumipas po 1 taon, nakabalik po sila doon sa lugar na yun. At sabi po ng bata, "Nandito na naman kami. Baka makita kami ng tatay, makapatayin niya kami." Habang iniisip niya yung ganyan, ito pong pare, sabi niya, "Uy, hey ba, last year nandito tayo, naalala mo yung baka?" "Opo," sabi niya. "Tignan natin, bisitahin natin sila kung anong nangyari." "Father, sigurado ba kayo doon?" "Oo," sabi niya. So, naglakad sila, pumunta po sila doon sa bahay. Alam niyo po, wala na yung maliit na bahay na dinatnan nila. Sabi po na itong bata, "Ay, salamat sa Diyos. Iba na siguro nakatira dito. Salamat sa Diyos. Malayo kami sa away, sa gulo." Pumatok po itong pare. At pagkabukas itong pintuan, yung tatay siyang nandun sa loob ng bahay. At sabi niya, "Ha? Kayo?" Ito pong lalaki, itong bata, nanginig, natakot. Kala po niya, sasaksakin niya yung pare. Tapos bigla-bigla itong tatay, sabi niya, "Father, kayo yan no? Yung last year, pumunta dito?" "Opo," sabi po nung pare. Bigla-bigla, itong ama, niyakap niya yung pare. Nagpapasalamat siya, sabi niya, "Father, salamat po. Bakit po?" Sabi ng pare, "Anong nangyari? Dati maliit lang yung bahay niyo ngayon. Ang laki na, mansyon na." "Father, nung last year ng pag-alis niyo, bigla-bigla, misteryosong namatay yung aming alagang baka. Iyak na kami ng iyak.
namin yung bakang yun. Sinasabi ko, Lord, bakit ganyan ka? Pero naisip ko, natulog kayo dun sa bahay, dun sa kulungan ng baka namin. Sabi, na-bless naman itong bakang ito, na-bless naman itong lugar na ito. Hindi kahayaan ng Diyos na may mangyari na ikakasama natin. Kaya kami po ay nagpatuloy. Ang ginawa po namin dahil wala na akong katulong para sa pagtatanim dito po sa Kupirit, naisip ko, magpatulong ako sa mga kapitbahay natin. Tinawag ko po sila. Sabi ko, magtanim kayo dyan, ano ba ang gusto nyo, yun lang bigyan nyo kami ng 10% ng inyong tanim. Masaya po sila, brother, ginawa nila. Nung dumating yung ani, ang dami po, sobra-sobra sa pangangailangan namin. Anong ginawa namin? Binenta po namin sa palengke yung sobrang ani. At kumita kami. At mag-umpisa po nun, dumarating ang pera. Sabi namin, bakit nag-release tayo dito sa maliit na bahay? Nandun yung dating kulungan ng baka namin, paggawa na lang natin. Gamit ang pera, pinagawa po namin, kaya ito na po yung aming malaki at magandang bahay. Salamat po, Father. Kahit na namatay yung aming baka, sa pagdating niyo po, blessing sa amin. Uminipi po itong pare. At nung naglalakad sila, paalis sila, sabi ng pare dun sa kasama niya, tingnan mo na, bakit ko pinatay yung baka? Kasi yung bakang yun yung problema. Bakit hindi umaangat, umuunlad, nag-i-improve ang kanilang buhay? Yung bakang yun ang sumisip-sip, bumubuha lahat ng lakas nila, lahat ng pwede nilang mabuti pang magawa. Tingnan mo na, kahit na namatay, mas mabuti na ang kalagayan nila ngayon. Hindi po kaya, aking mga kapatid, meron din kayong alagang baka. Nasaan ang baka niyo? Wala sa inyong mga bahay, tahanan. Nasaan ang mga baka niyong paborito? Nandiyan sa isip niyo. Yung mentality niyo, yung ugali niyo, baka yan yung nagiging dahilan bakit hindi ka umuunlad sa buhay. Bakit hindi nagiging mabunga ang iyong pamumuhay. Ano ang kailangan mong alisin sa iyong masamang kaisipan? Yan din ang pinapaalala sa atin ng Diyos dito sa kanyang talimhaga na nagtatanim, the parable of the sower. Bakit hindi daw umuusbong, tumutubo at namubunga ang tanim? Yung pong mga binhi, ito po ay simbolo ng salita ng Diyos. Dahil merong balakid, merong sagabal, may namibigil sa pagpunlad, sa pag-usbong, sa paglitaw ng magandang bunga. At ano daw po ang nagiging balakid ng salita ng Diyos? Una po dyan, lungkot. Una po dyan, yung ating pong mga problema at pagsubok. Meron pong lumapit sa akin ng misis. Binubuksan yung problema niya. Pero sabi niya, Father, salamat po sa inyo. Kasi po, dahil sa mga humilya niyo, yan yung nagpapalakas po sa akin na harapin yung mga problema ko. Pero Father, sinesend ko po yung mga humilya niyo doon sa aking anak. Alam niyo ba naman po yung sabi sa akin? Mama, wag mo na nga sinesend sa akin yung mga yan. Galit na galit po, hindi ko po maintindihan. Ang maganda naman po ng mga mensahe. Bakit galit na galit siya? Ayaw niyang pakinggan. Anong dahilan? Kasi pag masyadong malungkot ang isang tao, sarado ang kanyang isip, sarado ang kanyang puso. Mag-ingat po kayo. Huwag niyong
alagaan ang inyong lungkot. Amen? Do not nurse your pain. Because if you nurse your pain, what will happen to your pain? It will not get better. It will grow stronger. Tinatalo mo, inaalagaan mo. Kaya hindi makapasok ang grasya ng Diyos dahil sa iyong lungkot. Dahil sa iyong pagtingin sa iyong mga problema at suliranin. Alay mo sa Diyos. Iwan mo sa Diyos. Para ang salita ng Diyos ay tumubog sa iyo. Ano ba pong isang dahilan? Bakit hindi namumunga ang salita ng Diyos sa atin? Ano yung bato? Ano yung mga tinik? Ano yung mga suman na damo? Yan po yung ating mga pag-aalala sa araw-araw. Alam niyo po, sabi nila sa Amerika, maganda. Bakit? Maraming pera. Busog ka. Pero ayon po doon sa aking nakakwentuhan na OFW. Maganda nga po, Father, pero ang hindi po alam ng mga tao, ang dami po nadidepress. Ang dami po nalulungkot. Kasi po, itong mga Amerikano, dahil kumpleto na lahat nasa kanila na, kala nila hindi na nila kailangan ng Diyos. Tingnan niyo po ang epekto. Hindi ibig sabihin may pera ka na, may pagkain ka na, may tirahan ka na, masaya ka na. Amen? Kung wala ang Diyos sa iyong buhay, magiging miserable ka. Amen? Ano yung mga masasamang pakikisip that limits your growth? Yan ang inigit sa iyong pag-unlad, sa iyong pag-gusto. Suriin nyo. Kinatisin nyo. Isa pong iwasan nyo, yung palagi natin sinasabi pag nagkakamali tayo. Ang sinasabi nyo, Father, pasensya na, tao lang, nagkakamali. Alam po natin yan, tao tayo nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin na alam mo nagkakamali ka, na yan ang magbibigay sa iyo ng permission o kalayaan na palagi ka magkamali. Para ba sinasabi mo na hindi natin maiiwasan na tayo ay madadapa? Pero ibig ba sabihin, kailangan palagi ka madapa? Hindi mo ba? Kung alam mo, mahina ka, magpakatatag ka, magpakalakas ka. Kamukha po ng isang misis, sinasabi niya sa akin, kahit na kinausap na niya yung kanyang kasama, na tumigil na sa pagbababae. Alam niyo po yung pangangatwiran ng asawa niya, sabi niya. Alam mo, normal sa mga lalaki ang babae. At sabi niya, pasalamat ka nga sa atin kasi yung mga ibang kakilala ko, mas grabe pa, mas malala yung ginagawa nila. Ako nga, isa lang yung babae ko, yung mga iba. 2, 3, 5, 10, iba-iba yung mga ginagamit. Ako, isa lang, sabi niya. At saka kung gusto kong magbago, kaya mo magbago. Hindi siya nagbabago. Nagpapatuloy siya sa kanyang kasalanan. Sino kawawa? Sino nasasaktan? Sino nahihirapan? Yung asawa niya, yung pamilya niya, umiiyak. Anong problema? Tingnan niyo po yung mentality. Tingnan niyo po yung kaisipan. Kahit na palaging magbigay o magpakulan ng mabubuting salita ang Diyos sa atin, walang kwenta yan. Kung merong hadlang, kung merong balakid sa pag-usbo, sa paglabi, hindi magiging mabunga ang grasya niya sa atin kung merong dumi sa ating isip at puso. Ano ba yung iyong paboritong naiisip? Kala mo tama. Pero baka kamukha ng alagang baka. Yan talaga ang problema. Kaya nanghihina ka. Kaya hindi ka umuunlad at nagkakatumpay sa buhay. Hilingin natin sa misa rito ang grasya ng Diyos. Ang Banal na Espiritu, ang lakas. Patayin niyo yung inyong mga nakapugalian na paniniwalang nakala mo tama,
Pero sa totoo, mali naman talaga. Kung hindi mo aalisin yan, hindi uusbo, hindi mapupunga, at hindi makakatulong sa iyo ang salita ng Diyos. Sabihin natin, Panginoon, tulungan kami. Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, alisin mo ang aming mga masamang kaugalian. Naway, bigyan mo sa amin ang iyong salita. Nagbibigay sa amin ng lakas, kapayapaan at kaligtasan. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, anak ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Mariang Virgen, pinagpakasahan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na muli ng magpuli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula ang barilito at buhukob sa mga buhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat na nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo ngayon sa Ama, na huwag lamang tayo maging mga tagapakinig ng salita o hindi tagasunod at nagsasabuhay nito. Tayo'y manalangin, Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang ang simbahang Katolika ay patuloy na bubugin ang salita mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan ayon sa halimbawa ni Jesucristo, makatagpo nawa sila ng inspirasyon at lakas sa salita mo, Ama. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang kaabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating di makakahilingan. Ama naming mapagmahal, manahan nawa sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daan tinahak ng iyong anak kung saan kami makakapamunga ng bakas na daan ulit. Ikaw ang nabubuhay at nag-aakaling kasama ni Jesucristo at ang Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. O Diyos, hawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong
pagkain ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay ng iyong sumasumabong sambayanan at tanggapin mo ang aming mga alay para madagdagan ang iyong kapanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Mga naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at paghiran. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo unang aming bigay ng anak mong naganap. Sa amin ay katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa namang ang na nagsisihawit ang papuri sa iyo. Walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalagta ng kapanalan iyon sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluluwa upang para sa ating maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang pag-alaala sa pagkamatay muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami pinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tumaw ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mong iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming isang Papa,
Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asa muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapati kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Virgen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwag nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagumili na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Yesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami na aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, pagpas sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please, kunin niyo po. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako.
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when a call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo-salo mo sa piling na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo para igawan ang pagpapala. Ama naming mapagpala, paspasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang pagkamit sa pagmamahal mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At kayo ay pagpalain na makapangyarihan Diyos, ala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.